So, hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ang daming nagtatanong yung square feet ng bahay ng amo ko and kino-compare nila sa square feet ng bahay nila. So, ito sasagutin ko na. Yung bahay ng amo ko is 700 square feet. Ayan, and then meron siyang na kwarto. Dito kwarto ko, and then sa bata, sa amo kong lalaki na computeran, and then sa pinakamalaking kwarto nila, and dalawang bathroom, kusina, sala. So, 8 lahat-lahat. Medyo malaki siya, and hindi naman ganun kalaki, pero compare mo sa iba na 400 square feet, ganun, 388, ganun. So, mas malaki tong bahay namin, and mas thankful ako kasi kahit papano nakakakilos kami ng malaya dito, and hindi katulad ng ibang katulong na bawal na sila umihi sa gabi kasi isa lang yung bathroom, and yun nga, ayaw ng amo na nagpa-flash-flash ka dyan and natutulog sila na iistorbo. So, kami dito is walang ganun. Pero, meron pa rin akong arinola dito sa taas. Merong yung lata ng, nung cereal. Ayan. So, yun yung nilalagyan ko. So, kada umaga, pagising ko, dinadala ko talaga yan sa CR and hinuhugasan. Pero, hindi naman mostly ako umiihi. Ano lang, kapag yung marami kasi ako uminom ng tubig, and tinatansya ko naman alas 7 ng gabi, dadamihan ko na ng inom ng tubig niyan hanggang alas 8 para paggaligo ko ng 10:30 or 10 is maihi ko na siya lahat, and konti-konti na lang pagkatapos niyan yung iniinom kong tubig. Ayan. So, yung bahay namin dito kahit papano may privacy ako. Ayan. So, meron akong sariling kwarto and hindi sila pumapasok dito kapag may kinukuha lang sila, limbawa, kukuha lang ng tubig, ayan. So, sa isang linggo, parang isang beses lang pumapasok yung amo kong babae dito. Yung lalaki, hindi. Yung bata is, pagka nagbibigay lang sa akin ng mga ganto-ganto ng mga sinusulat-sulat niya, ayan, so, papasok yan siya dito para may surprise daw ako. So, pagkapunta ko dito, meron ng box niya na may mga laruan and may mga papel na happy birthday Jen, ganun. Kahit hindi ko birthday, happy birthday Jen, ayan. May nakalagay, I love you so much, ganyan. So, ayun lang, and yung kusina namin is maliit, pero hindi siya ganun kaliit talaga na nakakakilos naman kami, kasya 3 tao. Pag 4 kami doon, kasi minsan andun ako, kasi syempre, magbibigay yung amo ko ng babae na lulutuin, and then papasok yung lalaki kasi tatanungin, and then yung bata pupunta din. So 4 kami minsan, nagtatawanan na lang sila pagka nagsisiksikan kami doon. And then yung kwarto ng bata malaki din, puro laruan lang yung laman yan. And then yung CR ko nandun yung yung washing machine, and then yung CR nila yung akin medyo maliit lang yung yung liguan, yung shower. Sakto lang siguro pagka nandun 3 tao nakatayo. Pero sa amo ko na CR, malapad siya yung bathroom, yung shower nila. So, ayun lang. And then, ano pa ba? Mostly guys, yung mga bahay dito is maliliit. Swerte ko lang kahit paano malaki-laki pa tong bahay namin. And yung iba is sa sala talaga yung katulong natutulog. Kortina lang daw yung tabing. Minsan doon sila natutulog sa taas ng kusina, yung sa may cabinet nandoon. Ayan, so thankful na lang ako kung anong meron ako dito kahit papano. Okay pa ako dito. Ayan, so ano pa ba? Yung iba, yung sa amo ng sa parents ng amo kong babae, malaki yung bahay nila, 1-2. Binilang ko yung kwarto, 6. Kwarto pa lang yan, 6. 2 CR, and then kusina nila medyo malapad, and then meron silang sa labas, garden, ayan. So, may isda doon, may mga may mga halaman, ayan. So, tapos meron silang area na puro wine yung nakalagay. Parang may dirty kitchen at meron silang hugasan din. So, kaya yung 1-2 na bahay, malaki na siya talaga. Hindi ko lang alam kung sinungaling lang yun sila. Nakalagay dun 1-2, pero ayaw maniwala ng katulong na Indonesian. Iniisip niya nasa 2,000 yung bahay, 2,000 square feet. Swerte nyo na pag medyo 700 square feet yung bahay, kasi kahit papano may sarili kayong kwarto niyan. Pero kapag 300, 400 is wala talaga, lang yan, share room ka sa baby, or di kaya sa sala ka matutulog. Ayan. So, ano pa ba?
Yung kwarto dito guys or yung bahay is maliit lang siya pero napakabusisi ng mga lilinisin. Kailangan mo talaga linisin lahat and nakikita kasi yan nila kasi maliit nga lang yung bahay, nakikita nila lahat ng kilos. Pero buti na lang yung amo ko is hindi siya ganun kalala, hindi siya ganun kaarte sa pagdating sa linis. Minsan lang na minsan merong mga laruan sa ilalim ng sofa, ayun, nakikita niya. Pero hindi naman issue yun. Sasabihin niya lang na merong laruan kasi nga inuhulog ng bata. Gusto niyang itago doon sa ilalim ng sofa. Ayan. And then, ano pa ba? Mostly naman yung mga bahay dito is madali lang naman siyang linisin. Ingat lang sa paglinis-linis sa mga bintana kasi pwede kang mahulog kung walang yun nga, may namatay kasi nahulog. Ayan. So, okay naman yung mga bahay dito. Hindi katulad sa Middle East na malalaki. Pero doon na mekos-mekos nila yung mga gawain. Ganon-ganon lang sila doon ng towel. Tapos na. Pero yung mga CR nila doon is talaga, hugas talaga, yung banlawan talaga nila yan ng tubig. Hindi katulad dito sa Hong Kong na punas-punas lang yung mga CR dito, hindi na hinugasan, yung hindi na binabasa, lahat sinasabon. So dito minamap lang yung sahig and then yung sink is hugasan mo lang ng towel na basa, lagyan mo ng ano ba yun? IF, oh my god, nakalimutan ko na yung CIF, ayan, na panglinis. And then yung bathroom, ayan, so yung shower nga namin, marami na yung mga bubbles ng mga sabon-sabon, hinahayaan ko, hindi na makukuha. So yung amo ko, walang problema pagdating sa trabaho, as long as nakikita kanyang nagtatrabaho, as long as nakikita kanyang hindi na nagkukuyakoy. So ngayon guys, grabe na yung antok ko, kasi alas 5:30 or alas 5:50 na nagigising ako kasi magluluto ng pagkain sa bata. And then yung tulog sa gabi alas 10. Meron naman akong pahinga 1 hour. Dati hindi ko yan nakukonsume. Cellphone lang ako ng cellphone sa 1 hour. Yung saktong 10 minutes na lang bago mag alas 3 kasi alas 2 ako nagpapahinga. 10 minutes na lang bago mag alas 3 tsaka pa ako pipikit niyan. Yung pagising ko okay. Pero ngayon guys, 30 minutes na akong natulog pag-akyat ko dito. And then cellphone. And then 30 minutes na lang natira, matutulog na ako. Pero pagising ko parang ang bigat pa rin ang ulo ko. Kasi nga siguro idlip, sarap talaga matulog. Kasi yung ngayon, na hindi na ako nakakatulog ng maigi kasi minsan may hiking ako, may gala, ganyan. Kaya gamit na gamit yung katawan ko, char. Tapos minsan nga yung bata, halimbawa, naglalaro kami, tapos nakakatulog ako, sabi niya sa akin, bakit ka natutulog? Sabi niya gano'n. Minsan naawa siya siguro, nagpiknik-piknik kami, and then nakapikit na yung mata ko, tapos humiga ako kunwari sa may picnic niya. Sabi niya, sige, matulog ka lang dyan, sabi niya gano'n. Sige, you can sleep, ako yung maglilinis, ako yung magta-tidy up. So, alam mo guys, natulog talaga ako 5 minutes doon sa picnic niya, and katabi ko siya, and siya yung nagliligpit ng mga play-doh na pinaglaruan namin. Ayan. So, hindi ko lang alam kung nakita ng amo ko. Pero grabe na talaga yung antok ko nung time na yun. Kasi kalandian ko talaga sa gabi. Busy talaga. Cellphone. Tapos nung nakaraan, hindi ako makatulog. Kasi nga, napanood ko yung lalaki na yung binidyo niya yung sarili niya, tapos sinilaban niya yung sarili niya, sinunog niya yung sarili niya. Nung pinanood ko yun, nabuhay yung loob ko, nag-overthink ako. Grabe yung 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 pagkamatay niya, yung parang hindi ko isipin na isilaban ko yung sarili ko kung gusto ko magpakamatay. Just me yun. Ang sakit. Ang sakit ng pagkamatay ko pagka ganun. Tapos maririnig mo talaga yung sigaw niya. Yung parang nagsisisi niya as siya. Bakit niya sinunog yung sarili niya. Ayun, yung parang ako, hindi ako nakatulog nun, alauna nang ginawa ko kasi may wine pa ako sa bag. Ininom ko, tinungga ko. Punyeta talaga, tinungga ko, bahala ka dyan. Tapos parang nahilo-hilo ako, doon nakatulog ako. So, minsan alauna na ako natutulog and gising ako alas 5. Kaya minsan na talaga yung mata ko. So, sige na guys, magtatrabaho na ako. Bye-bye.